Sa loob ng mahabang panahon ng gera, isang bagay ang malinaw sa galaw ng Ukraine. Kapag may natuklasan silang strategy na gumagana, hindi nila basta binibitawan yun. Sa halip, inuulit pa nila, pinapahusay pa nila, at ngayon malinaw kung ano ang target nila, ang langis na ng Russia. Isa ito sa pinakamahalagang pinagkukunan ng pera ng Moscow. Kaya hindi na nakakagulat na sunod-sunod ang naging atake ng Ukraine sa mga refinery, fuel depot, pumping station at kahit anong pasilidad na may kinalaman sa Russian oil. Kung may kahit kaunting amoy ng langis, yun ang tinatarget nila. At ngayon ginawa na naman nila. Hindi lang minsan, hindi lang 2 beses, kundi 3 sunod-sunod na tama, diretso sa isang lugar na halos walang nag-aakalang maaabot ng Ukraine. At ito ang Caspian Sea. At ang tanong ngayon ay gaano kakatindi ang ginawa nilang atake at ano ang naging epekto nito sa Russia. At yan ang ating aalamin. Pero bago nating ipagpatuloy ay huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creator. At ngayon balik na tayo sa video. Noong January 11, ayon sa ulat ng United 24 Media, nagsagawa ang Ukraine ng isang precision drone strike na tumama sa 3 offshore oil drilling platforms ng Russia sa gitna ng Caspian Sea. Ang operasyong ito ay isinagawa ng Special Operations Forces ng Ukraine o mas kilala bilang SOF, 3 sabay-sabay at lahat tinamaan. Ang mas nakakagulat pa rito, ang mga oil platform na ito ay itinuturing na safe zone ng Russia. Sa pananaw ni Vladimir Putin noong sinimulan niya ang invasion, malabong marating ng Ukraine ang mga pasilidad na ito dahil sa layo at seguridad. Pero malinaw na ngayon na nagkamali siya. Ayon pa rin sa United 24 Media, hindi pa malinaw kung gaano kalaki ang aktwal na pinsala sa bawat platform. Base sa monitoring ng NASA firm system na gumagamit ng satellite images para makita ang mga sunog sa buong mundo, wala pang nakikitang malaking fire activity sa 3 lugar na tinamaan. Pero mahalagang linawin ito, hindi ibig sabihin na walang damage. Mas malamang ayon sa analysis, tinamaan ng Ukraine ang mga structural parts ng mga oil platform. Ibig sabihin hindi nila pinasabog ang mga imbakan ng langis o gas, kundi ang mismong mga bahagi na mahalaga sa operasyon at stability ng mga istruktura. Ang 3 oil platforms na ito ay kilala bilang Filanovsky, Valery Grafer at Yuri Korchagin. Ang kumpirmasyon ng 3 tama ay hindi lang galing sa media. Kinumpirma rin ito ng General Staff ng Ukrainian Military. Sa isang pahayag na inilabas nila sa Telegram, sinabi nila ayon sa kanilang official statement na bilang bahagi ng mga hakbang para pahinain ng military at economic power ng aggressor, tinamaan ng Defense Forces of Ukraine ang 3 drilling platforms ng Lukoil Corporation sa Caspian Sea, ang Vychyl-Filanovsky, Yuri Korchagin at Valery Grafer platforms. Ang mga pasilidad na ito ay ginagamit upang suportahan ang Russian Occupation Army. Kapansin-pansin, hindi direktang binanggit ng General Staff ang SOF sa kanilang pahayag. Ang kumpirmasyon na Special Operations Forces ang may direktang papel sa operasyon ay nagmula sa United 24 Media na nagsabing may inilabas na hiwalay na statement ang SOF noong January 11. Pero kahit sino pa ang eksaktong unit na nasa likod nito, malinaw ang isang bagay, hindi ito ordinaryong atake. Ang mga oil platform sa Caspian Sea ay hindi madaling tamaan. Malayo ang mga ito sa frontline. Mahigpit ang security at nangangailangan ng advanced planning, accurate intelligence at high precision drones. Ibig sabihin, ito ay isang mensahe, isang malinaw na paalala mula sa Ukraine na wala nang ligtas na lugar kapag ang pinag-uusapan ay mga kritikal na asset ng Russia. At sa puntong ito ng gera, ang mensaheng yon ay mas ramdam hindi lang sa battlefield, kundi sa mismong puso ng ekonomiya ng Moscow. Ayon naman sa ulat ng Euromaidan Press, may isa pang detalyeng lalong nagpapakita kung gaano ka-risky at ka-advanced ang operasyong ito ng Ukraine. Ang mga oil platform sa Caspian Sea ay mahigit 950 kilometers ang layo mula sa mismong frontline ng gera sa Ukraine. Kung i-convert, mahigit 590 miles iyon. Sobrang layo para sa isang ordinaryong drone strike. Ibig sabihin kung magpapadala ang Ukraine ng mga drone papunta roon, kailangan nilang gumamit ng long-range drones na kayang lumipad ng sobrang tagal at sobrang layo. Hindi lang iyon, malamang kailangan din nilang linisin o tiyakin ang ligtas na daanan sa ere, lalo na kung dadaan ng mga drone sa mga bahagi ng Ukraine na kasalukuyang okupado ng Russia. Sa madaling salita, hindi ito basta pindot at lipad na operasyon. Pero kahit ganoon,
nagawa pa rin ng Ukraine at hindi ito ang unang beses. Ayon sa United 24 Media, ang strike na ito laban sa mga pasilidad na pinapatakbo ng energy giant na Lukoil ay ikalawang kumpirmadong drone attack sa Russian infrastructure sa rehiyon ng Caspian Sea. Ang unang kumpirmadong atake ay nangyari ilang linggo lang bago nito. Noong December 31, 2025, iniulat din ng United 24 Media na ang Security Service of Ukraine o SBU ay nakapagtala ng ilang direct hits laban sa isa pang Russian oil platform. At base sa mga ebidensya, tila drones din ang ginamit. May lumabas na video at mga larawan mula mismo sa lugar ng insidente at base sa mga iyon, malinaw na may tinamaan. Dagdag pa rito ayon sa Special Kherson CatX account, ang platform na tinarget sa ataking yon ay tila ang Valery Grafer platform rin. Kaya kahit ang strike noong January 11 ay ikalawa pa lang na opisyal na kumpirmado, malaki ang posibilidad na mas marami pang atake ang nangyari na hindi lang agad na ibunyag. Sa katunayan, ayon sa Euromaidan Press, ang pinakahuling strike na ito ay maaaring ikalimang beses na umatake ang Ukraine sa Caspian Sea oil infrastructure sa loob lamang ng halos isang buwan. Dagdag pa ng outlet, nagsimula ang tila isang tuloy-tuloy at planadong campaign noong December 11. Ayon sa kanilang ulat, nagsimula ang campaign noong December 11 nang tamaan ng Ukrainian drones ang Filanovsky platform na nagresulta sa paghinto ng extraction mula sa mahigit 20 oil wells. Sumunod ang mga panibagong strike sa parehong platform, pati na rin sa Yuri Korchagin platform at kalaunan sa Valery Grafer platform na kilala rin bilang Rakushchny Field. Kung susumahin, tatlong pangunahing target ang paulit-ulit na binabalikan ng Ukraine at hindi ito aksidente. Paulit-ulit na tinatamaan ng tatlong oil platforms na ito na malinaw na nagpapadala ng mensahe kay Vladimir Putin. Ang mga pasilidad na akala niyang ligtas sa Caspian Sea, hindi pala. Paulit-ulit ang tama, paulit-ulit ang pag-abala. At mas mahalaga, parang walang sagot ang Russia kung paano pipigilan ang mga drone na tila may malinaw at consistent na ruta papunta sa mga oil platform na kritikal sa pagpopondo ng gera ng Moscow laban sa Ukraine. Mamaya babalikan natin kung bakit napakahalaga ng mga platform na ito sa kabuuang war effort ng Russia. Pero may isa pang mahalagang detalye, ang strike sa Caspian Sea ay hindi nag-iisang atake noong gabing iyon. Sa katunayan, bahagi ito ng mas malawak na serye ng operasyon na muling nagpapakita kung gaano nakalaki ang inangat ng kakayahan ng Ukraine sa deep strike drones pagpasok ng 2026. Sa parehong Telegram post ng General Staff kung saan kinumpirma ang Caspian Sea strikes, binanggit din nila ang isa pang target ayon sa kanilang pahayag, ayon sa opisyal na statement. Bukod dito, nagsagawa ang Defense Forces ng fire strike laban sa isang launcher ng Buk M3 anti-aircraft missile system sa lugar ng nayon ng Barnicheve na kasalukuyang nasa pansamantalang okupadong bahagi ng Luhansk Oblast. Ang medium-range air defense system na ito ay idinisenyo para tumama sa aerodynamic targets. Base sa paunang datos, may naitalang mga tama at pagsabog. Mahalagang detalye ito dahil kung babalikan natin ang usapan kanina, posibleng ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa Caspian Sea oil infrastructure ay naging posible dahil unti-unti nilang nabubuksan ang mas ligtas na daanan sa himpapawid kahit sa mga bahaging kontrolado pa ng Russia. At kung totoo iyon, mas malaki ang ibig sabihin nito kaysa sa isang oil platform lang. Ganun pa man. At kung totoo ngang long-range drones ang ginagamit ng Ukraine, may isa pang kritikal na detalye na hindi pwedeng balewalain. Para makarating ang mga drone sa Caspian Sea, kailangan talaga nilang dumaan sa bahagi ng teritoryo ng Russia. Wala namang rason ang Ukraine para mag-risk ng international issue sa pamamagitan ng pagdaan sa airspace ng Georgia o Azerbaijan. Dahil yun ang tiyak na mangyayari kung iiwas sila sa Russian territory at tatarget pa rin ang Caspian. Ibig sabihin diretso sa loob ng Russia ang lipad ng mga drone. At kung ganoon, malinaw ang tanong, bakit hindi sila napipigilan? Sa ganitong kahabang biyahe, dapat sana ay maraming pagkakataon ng Russian air defenses para makita, matrack at pabagsakin ng mga drone bago pa man ito makarating sa mga oil platform. Pero hindi iyon ang nangyayari. At posibleng ang sagot ay makikita sa isa pang strike ng Ukraine, ang pagwasak sa isang Buk M3 air defense system ng Russia noong January 11. Sa buong takbo ng gera, halos durog na ang Russian air defense network.
Ayon sa datos ng Ministry of Finance ng Ukraine, nawalan na ang Russia ng 1,270 anti-aircraft warfare units simula nang magsimula ang invasion. At ang Buk M3 na nawasak halos kasabay ng pinakahuling Caspian Sea attack ay dagdag pa sa bilang na yun. Sa ganitong kalaking pagkawala, natural na nagkakaroon ng malalaking butas sa air defense coverage ng Russia, mga lugar na halos walang proteksyon. Tinalakay ito ng The New Voice of Ukraine noong November 2025 kung saan sinabi nilang ang karamihan ng Russian air defense systems ay nakapokus lamang sa Moscow at sa mismong frontline ng gera sa Ukraine. Ang resulta, napakalawak na teritoryo ng Russia ang halos walang depensa. Sa ulat ding iyon sinipi ng outlet ang pinuno ng Ukraine Center for Countering Disinformation, si Andriy Kovalenko, na nagsabi, ayon sa kanya, kung lalagyan ng konteksto, karamihan sa mga Russian citizens ay hindi talaga protektado ni Putin kahit paulit-ulit niyang ipinangako ang seguridad para sa lahat. Dagdag pa ni Kovalenko, nahaharap ang Russia sa kakulangan sa ilan sa pinakamahalaga nitong air defense systems, kabilang ang S-300, S-400 at Pantsir systems. At ito ang mas malaking larawan. Dahil sa kakulangan at pagkapinsala ng air defenses, nagagawa ng Ukraine na magpadala ng mga drone sa loob ng Russia ng mas madali hanggat kaya ng mga ito na makalusot sa frontline at sa mga okupadong bahagi ng Ukraine, kung saan nakaipon ang Russia ng karamihan sa natitira nitong air defense assets. Ngayon balik tayo sa January 11. Posible bang hindi nagkataon na tinamaan ng Ukraine ang isang Buk M3 system halos kasabay ng pag-atake sa tatlong oil platforms sa Caspian Sea? Posible. Pero malinaw ito ay haka-haka pa lamang. May isa pang posibilidad, baka hindi na rin kailangang palalimin pa ang pagwasak sa Russian air defenses dahil sapat na ang pinsalang nagawa sa mga nakaraang buwan. Sa katunayan, noong December 31 attack sa isa pang Caspian Sea platform na nabanggit natin kanina, lumalabas na parehong klase ng drones ang ginamit ng Ukraine ron, kapareho ng mga drone na ginagamit nila araw-araw sa frontline. At kung ganoon malinaw ang ipinapakita nito, hindi na ito eksperimento, hindi na ito test run. Ito ay isang systematic ability, isang malinaw na senyales na kayang-kaya na ng Ukraine na dalhin ang gera malayo sa battlefield, diretso sa mga pasilidad na nagpapakain sa makina ng gera ng Russia. Sa madaling salita, malamang inilapit muna ng Ukraine ang mga drone gamit ang ilang uri ng sasakyang dagat bago nila tuluyang pinakawala ng pag-atake. Posibleng ganito rin ang ginawa noong January 11. May inilabas na video ang Special Operations Forces ng Ukraine sa X na nagbibigay ng kaunting ideya kung paano isinagawa ang operasyon. Mga 50 seconds lang ang haba ng video pero sapat na yon para makita ang mismong point of view ng ilang drone habang papalapit ang mga ito sa kanilang oil platform targets. Hindi malinaw kung ang mga drone na ito ay inilunsad mula sa mga sasakyang dagat o kung ito ba ay long-range drones na naglakbay mula sa Ukraine, tumawid sa Russian territory at saka lamang tumama sa kanilang target. Pero sa totoo lang hindi na mahalaga kung alin ang ginamit. Ang mahalaga, tinamaan ang mga target. Muli na namang napatunayan na sobrang vulnerable ng mga oil platform ng Russia sa Caspian Sea. At hindi lang iyon ang nangyari noong gabing iyon. Halos kasabay ng pag-atake ng SOF sa Caspian Sea, nagsagawa rin ang Ukraine ng hiwalay at tila walang direktang koneksyon na strike laban sa mga puwersa ng Russia sa Kherson region ng Ukraine. Ayon sa United 24 Media, tinamaan ng Ukraine ang isang logistics depot na ginagamit ng 49th Combined Arms Army ng Russia malapit sa settlement ng Novotroitske. At tulad ng madalas mangyari sa mga operasyon ng Ukraine, hindi random ang target. Ang pasilidad na yon ay ginagamit para suplayan ang mga frontline troops ng Russia, mga kagamitan, armas at resources na kailangan nila para ipagpatuloy ang mga pag-atake laban sa posisyon ng Ukraine. Ibig sabihin, hindi lang langis ang unti-unting binabawasan ng Ukraine. Paisa-isa, sinisira rin nila ang kakayahan ng Russia na magpadaloy ng kagamitan at supply sa loob ng mga okupadong teritoryo. Ngayon balik tayo sa tatlong oil platforms na tinamaan ng SOF. May ilang malinaw na dahilan kung bakit ang mga platform na ito ang paulit-ulit na tinatarget at kung bakit mula bandang late 2025, mas nakatuon ang pansin ng Ukraine sa presensya ng Russia sa Caspian Sea. Unahin natin ang mga oil platform mismo.
Ang tatlong platform na ito ay may potensyal na magbigay ng napakalaking pera sa war chest ni Vladimir Putin kung hahayaan lamang silang mag-operate ng walang sagabal. Isa sa pinakamahalaga rito ang Filanovsky Oil Field kung saan nakatayo ang oil platform na may parehong pangalan. Ayon sa United 24 Media, ang oil field na ito ay isa sa pinakamalaki na may access ang Russia sa buong Caspian Sea. Tinatayang mayroon itong 129 million tons ng oil reserves at posibleng may around 30 billion cubic meters ng gas pa. Para magkaroon ng mas malinaw na larawan, ang isang ton ng oil ay katumbas ng humigit kumulang 6.5 barrels. Kung imu-multiply mo ang 129 million tons sa 6.5, lalabas na may potensyal na 838.5 million barrels ng oil ang Filanovsky Oil Field pa lamang. Siyempre, hindi lahat ng reserve na yan ay agad na naaabot ng Russia. Malayo pa roon. Pero mahalagang makita kung gaano kalaki ang pinag-uusapan. Noong December, iniulat ng The Moscow Times na napipilitan ng Russia na magbenta ng oil sa sobrang bagsak na presyo dahil sa mga sanctions. Sa ulat na yon, sinabi na around $34.52 per barrel na lang ang singil ng Russia sa mga bansang patuloy pang bumibili ng kanilang oil. Kung kukunin natin ang presyong iyon, kahit sobrang baba na, at imumultiply sa 838.5 million barrels, lalabas na mahigit $28.9 billion ang potensyal na halaga. Isang oil field pa lang yun, at doon nagsisimulang maging malinaw kung bakit hindi basta-basta ang mga target na ito, at kung bakit paulit-ulit silang binabalikan ng Ukraine. At malinaw din, hindi maliit na pera ang pinag-uusapan dito. Kahit sabihin pa nating kalahati lang o maliit na bahagi ng tinatayang oil reserves sa Filanovsky Oil Field ang aktwal na kayang kunin ng Russia, malaki pa rin ang perang pwedeng kitain ni Vladimir Putin mula rito. Perang pwedeng buwisan at idirekta sa kanyang gera. Pagdating naman sa gas reserves ng Filanovsky, mas mahirap makakuha ng eksaktong numero. Pero may idea pa rin tayo kung gaano ito kalaki. Noong April 2024, iniulat ng The Kyiv Independent ayon sa datos ng Bloomberg na nagbebenta ang Russia ng gas sa China sa presyong $257 kada 1,000 cubic meters. Kung gagamitin natin ang presyong iyon, kahit posibleng mas bumaba pa ito sa halos 2 years dahil sa Western sanctions, lalabas na ang halaga ng gas sa Filanovsky ay around $7.7 billion. Hindi man kasing laki ng kita sa oil, malaki pa rin ito. Sapat para patuloy na pagkakitaan ni Putin ng iisang lokasyon pa lang. At ito ang mas mahalagang punto. Hindi lang Filanovsky ang tinamaan ng Ukraine. Isa lang iyon sa 3 oil locations na inatake. At ang 2 pang natitira ay may sarili ring kakayahang maglabas ng malaking pera para sa Russia. Ayon sa United 24 Media, ang Yuri Korchagin Field ay may tinatayang 77.8 million tons ng oil, kasama ang 1.2 billion cubic meters ng gas. Kung gagamitin ang parehong presyo na binanggit natin kanina, katumbas iyon ng mahigit $17.5 billion sa oil at mahigit $308 million sa gas. Pagdating naman sa Grayfer Oil Field, ayon sa Euromaidan Press, ang lugar na ito ay may recoverable reserves na humigit kumulang 19.2 million tons o around 21.16 million tons ng oil, kasama ang 33 billion cubic meters ng gas. Ibig sabihin dagdag na $4.3 billion sa oil at around $8.4 billion sa gas. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, biglang nagiging malinaw kung bakit lohikal ang ginagawa ng Ukraine. Hindi kayang pigilan ng Ukraine ang Russia sa pag-angkin ng oil at gas na ito. Hindi rin nila kayang magpadala ng drone sa ilalim ng lupa para sirain mismo ang mga reserba. Pero may isang bagay silang kayang gawin. Guluhin. Paulit-ulit. Walang tigil. Ang kaya ng Ukraine ay sirain at antalahin ang mga oil facilities na itinayo ng Russia para pagsamantalahan ang mga multi-billion dollar reserves sa Caspian Sea. Sa tuwing nade-delay ang operasyon ng mga pasilidad na ito o tuluyang napapatigil, napipilitan ng Russia na maghintay bago nila maibenta ang oil at gas na inaasahan nilang pagkukunan ng pera. At sa isang gera na hindi na lang laban ng sundalo at tangke, kundi laban din ng pera at resources, bawat strike na nagbabawas ng kita ni Putin ay may saysay para sa Ukraine. Sa mas malawak na konteksto, may isa pang layunin ng mga strike na ito sa Caspian Sea. Ipinapakita ng Ukraine na hindi kayang kontrolin ng Russia ang lahat doon. Totoo, malaki na ang naitatag ng Russia sa Caspian Sea.
Noong 2024, binigyang diin ng Jamestown Foundation kung gaano kahalaga ang mga oil at gas fields na hawak ng Russia roon, lalo na pagdating sa European energy security. Ayon sa foundation, kahit na mas mataas pa rin ang tingin ng Russia sa mga energy resources nito sa Arctic at Siberia, alam pa rin ng Moscow kung gaano ka-strategic ang Caspian Sea. Ayon sa kanilang pahayag, ayon sa Jamestown Foundation, ang mga nangungunang Russian policymakers ay hayagang nag-aalala sa posibilidad na ang mga bansa sa Caspian region ay maging mahalagang energy source para sa European Union na posibleng magpalakas ng kanilang political at military cooperation sa mga kalaban ng Moscow. Sa madaling salita, ang kontrol sa Caspian oil at gas ay hindi lang pera ang dala nito. Dala rin nito ang kapangyarihang gawing dependent ang maraming European countries sa Russia at kasabay ng dependency na iyon. Tuloy-tuloy ang daloy ng pera na pwedeng gamitin ni Putin para ipagpatuloy ang kanyang gera. Iyan ang dahilan kung bakit sinusubukan ng Russia na ihiwalay ang Caspian Sea region mula sa Europe at kung bakit umaasa itong mahikayat ang tinatawag na Caspian 5 para tulungan itong maisakatuparan iyon. Ang tinutukoy na Caspian 5 ay binubuo ng Iran, Turkmenistan, Azerbaijan, Kazakhstan at Russia. Lahat ng bansang ito ay may oil at gas interest sa Caspian Sea at lahat sila ay lumagda sa Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, isang kasunduan na nabuo noong 2018 para tapusin ang matagal ng alitan sa rehiyon. Pero malinaw, marami na ang nagbago mula noon. Sa kasalukuyan, sinusubukan ng Russia na gamitin ang kooperasyon sa loob ng kasunduang iyon bilang leverage laban sa Europe, eksakto para sa mga dahilan na nabanggit natin kanina. Pera, impluwensya at kontrol sa energy. Noong November 2024, iminungkahi ng International Consortium of Investigative Journalists na nagbubunga na ang galawan ni Putin sa Caspian Sea. Ayon sa kanilang findings, nagawa raw ng Russia na agawin ang kontrol sa malalaking bahagi ng crude oil ng Kazakhstan na ang epekto ay hindi na makipagtulungan ang Western oil companies sa Kazakhstan para kunin ng oil na yon. Sa isip ni Putin, kapag hawak mo ang Caspian oil at gas, hawak mo rin ang energy needs ng Europe. At kahit ang mga Western companies na nananatili pa sa rehiyon ay napipilitang makipaglaro ayon sa gusto ng Russia para makuha ang kailangan nila. Pero posibleng magbago na ang lahat ng ito. At ang dahilan, Ukraine at isang miyembro ng Caspian 5 na hindi na ganoon kasaya sa Russia. Para sa Ukraine, ang pag-atake sa oil interest ng Russia sa Caspian Sea ay hindi lang military strategy. Isa rin itong paraan para mas mapalapit sa mga European partners na sumusuporta sa kanila mula pa noong simula ng invasion ni Putin. Parang mutual benefit lang. Mas maraming armas at suporta para sa Ukraine habang ang ilang European countries ay unti-unting nakakahanap ng puwang sa Caspian Sea kasabay ng pagluwag ng kapit ng Russia sa rehiyon. At malinaw, lumuluwag na nga ang kapit na yun. Bago pa man simulan ng Ukraine ang sunod-sunod na strike sa Caspian Sea, iniulat na ng The Maritime Executive na humihina na ang impluwensya ng Russia sa rehiyon. Ayon sa outlet, hindi lang oil at gas ang dinadaan ng Russia sa Caspian Sea, daan din ito ng armas. Dito dumadaan ang mga shipment ng Iranian missiles, drones at ammunition papunta sa Russia. Isa sa mga nabanggit na shipment ay 220 Fatah 360 ballistic missiles. Sa kontekstong ito, maaaring ituring ang mga atake ng Ukraine sa Caspian Sea bilang isang malinaw na babala. Sa ngayon, oil platforms pa lang ang tinatamaan. Pero nagawa na ng Ukraine sa nakaraan na tamaan ng Russian warships at shadow fleet vessels. Kaya natural lang na matanong ngayon ni Putin, gaano ba talaga kaligtas ang kanyang mga barko sa Caspian Sea? Lalo na't malinaw na kumikilos na ang Ukraine sa loob mismo ng rehiyon. At mukhang determinado itong sirain hanggat maaari ang interes ng Russia doon. Dagdag pa rito, lumalabo rin ang relasyon ng Russia at Kazakhstan. Noong June 2024, sa St. Petersburg Economic Forum, magkasamang tumayo sa entablado sina Putin at ang presidente ng Kazakhstan na si Kassym-Jomart Tokayev. Inasahan ni Putin na susunod si Tokayev sa linya ng Moscow. Pero iba ang nangyari. Tumanggi si Tokayev na kilalanin ang annexation ng Donetsk at Luhansk. Sinabi rin niya na tinanggihan niya ang hiling ng Russia na magpadala ng Kazakh soldiers para lumaban sa Ukraine. At higit pa roon, iginagalang daw niya ang Western sanctions laban sa Russian oil. Para sa leader ng isang relatively small country, matapang na hakbang iyon. At para sabihin iyon habang katabi si Putin sa entablado, kailangan nang sabihin na lang nating matinding lakas ng loob. At dito pumapasok ang mas malaking punto.
Posibleng long game ang nilalaro ng Ukraine sa Caspian Sea. Sa immediate na antas, sinusubukan nitong isara ang oil platforms para putulin ang daloy ng pera papunta sa Kremlin. Pero sa mas malawak na larawan, unti-unti rin nitong binabaklas ang impluensya ng Russia sa Caspian Sea. Sa panahong palakas naman ng palakas ang presensya ng West sa rehiyon. Malinaw na ayaw ng sumunod ng Kazakhstan sa bawat gusto ni Putin. At posibleng mas marami pang strike gaya ng nangyari noong January 11 ang magpapakita sa iba pang miyembro ng Caspian 5 na hindi na kasing lakas ang Russia gaya ng ipinapakita ni Putin. Kapag nangyari iyon ang bangungot ni Putin, ang pag-abot ng impluensya ng West sa Caspian Sea ay maaring maging realidad. Isa sa mga bansang inaasahan ni Putin na mananatiling kakampi ay ang Iran. Pero sa ngayon may sarili ring mabibigat na problema ang rehimen doon. May mga senyales ng isang revolusyon na nagsisimula. At posibleng iyon ang magtulak sa mga leader ng Iran na kumapit sa Moscow para sa suporta.